ko sigarilyo ko. Ano ang totoo? Huwag mong husgahan ang puso ng iba. Puso mo lang naman ang iyong kilala. Siya ang masala, akala mo lang yun. Marami siyang mali, maling-mali po yun. Hindi siya totoo, ganon. Baka naman kasi akala mo lang yun. Huwag kang manghusga kahit sino pa siya. Huwag kang magsalita, baka sumablay ka. Siya ang masala, akala mo lang yun. Marami siyang mali, maling-mali po yun. Di siya totoo, hindi yun ganon. O naman kasi, akala nyo lang yun. Akala mo lang yun, yung ang akala mo. Yung akala mo kasi naman totoo. Siya raw ang masala, akala mo lang yun. Marami siyang mali, maling-mali po yun. Di siya totoo, hindi yun ganon. Baka naman kasi akala mo lang yun. Siya raw ang masala, akala mo lang yun. Marami siyang mali, maling-mali po yun. Hindi siya totoo, hindi yun ganon. Baka naman kasi akala mo lang yun. Baka naman kasi akala mo lang yun. Baka naman kasi akala mo lang yun. Siya masala, akala mo lang yun. Marami siyang mali, maling-mali po yun. Hindi siya totoo, hindi yun ganon. Baka naman kasi akala mo lang yun. Baka naman kasi akala mo lang yun. Baka naman kasi akala mo lang yun. Okay guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang topic natin ngayon, ang sinasabi ni Leni Robredo, ang mga Duterte supporter daw, or ang mga lalong-lalo na po yung mga nasa hanay namin. Hanay ko, kapwa ko, DDS vlogger. Ang sabi ni Leni Robredo, napanood ko ang video, binabayaran daw kami, anak ng teteng. Oo. Alam nyo, bago tayo magsimula, paalala po ha, paalala po ha. Warning kung ikaw ay baguhan, ngayon ka lang nakapanood ng aking live, pakinggan mo tong maiging warning ko po ha. Baka mamaya hindi ka tumagal sa ating bibitawan mga lingwahe. Ha? Paalala ko na lang po ito guys, pakinggan nyo po. 2 times kung ipaparinig to, itong warning na to. Maestro. Paalala sa lahat ng bago dito sa aking vlog
or dito sa aking YouTube channel or dito sa aking Facebook Live, kung ikaw ay bago at ayaw mong nakakarinig ng mga salitang hindi ka nais-nais, kagaya ng putang ina mo, bobo ka, tarantado ka, uki ng ina ka, leche ka, punyeta ka, isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi ka welcome dito sa aking channel. Ha? Kung ayaw mong masabihan na isang putang ina mo, layas! Okay, ano, malinaw ho yan, ha? Malinaw po yan, ha? Pag hindi ka po sanay na makarinig ng mga salitang putang ina, lumayas na ho kayo rito, ha? Okay, pagkatapos ng music intro, tuloy tayo. Alright. Ay, mga basher, labas! Pwede nyo nang i-report ang Facebook Live ko ngayon. Pwede nyo na ako i-block muli ng 30 days o 2 months. I-block nyo na ako. Ha? Nakapag-live na ako eh. I-block nyo na lang ako. Sarap magkape. Rodrigo. Relax lang, James. Darating tayo dyan. Rodrigo. Duterte. Sa kahirapan, respetado ng mamamayan, kaunlaran at katahimikan, tunay nating makakamtan. Ang pag-asenso ang ninanais na masuko ang kahirapan sa bayan kong Pilipinas, magkaisa at magtulungan. Yan, magkakape tayo ngayong gabi. Ayan, nagkakape na. Ayan, kape na yan. Hindi na yan siya. handang tumulong sa mga naaapi. Ay, akin na pala yung globe number ko. Walang imposible. Yung puti na malapad, yung medyo malaki. At mayroong diskarte. Atin ito, Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte. Ito. Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte. Okay, stop tayo. Ano ang sinabi mo, Leni Robredo? Ha? Pakiulit yung sinabi mo? Kaming mga DDS vlogger, kaming mga DDS supporter ni Pangulong Duterte, ha? Binabayaran? Ha? Ikaw alam mo na binabayaran kami. Ako hindi ko alam. Ni isang kusing wala akong natatanggap. Sino ang nagbabayad sa akin? Ha? Sa akin lang. Sa akin. Sino? Ha? Wala akong natatanggap. Mula 2006-15. Ha? Nung mulang na member ako ng MRRD, ng Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Council Committee, hanggang ngayon, taon kasalukuyan, wala akong sahod. Wala akong sahod. Nakapuputak ng putak. Ha? Wala akong natatanggap na sahod, Lenny, promise. Kaso meron ako natatanggap ng mga kaso na dinidimanda ako ng mga ibang ASEC, YOSEC, na mga putang inang sip-sip kay Pangulong Duterte, meron. Sa kaso nga lang, kaso. Pero sahod, wala. Ay, nako Lenny, saan mo naman nakuha ang impormasyon na yan? Ilabas mo nga ang payroll ng mga vlogger. Ilabas mo. At maniniwala ko. Ilabas mo. Na dapat nakita mo na pinirmahan ko. Pumirma kami. Na isa-isa kaming pumirma. Ilabas mo yan, Lenny. Ha? Yan ang mahirap sa'yo, Lenny. Puputak ang bunganga mo, mag-aakusa ka na kami ay binabayaran, ako, nakasama sa DDS supporter o vlogger, ni isang piso, ni isang kusing, ni 100 piso, kahit ilang libong piso, wala akong natanggap doon sa sinasabi mo. Ha? Putang inan to, gaga, estupida. Hindi ba nagsalita dati si Madam Claudia? Ha? Or Jepoy?
Oo, ano ba pangalan ni Jepoy sa Facebook? Ka-Facebook ko na si Madam Claudia eh. Jepoy. Jepoy. Ano bang pangalan ni Jepoy? Oo, Jepoy. Hanapin ko nga yung pangalan niya sa Facebook. Ka-Facebook ko na si Jepoy eh. O si alias Madam Claudia eh. Jepoy, Jepoy. Pero ako, wala ako natatanggap na sahod. Putang ina. Ni isang kusing. Ito ba yun? Si Jepoy Pasimo ba to? Siya ba to? Deactivate. Deactivate ang account niya. If Jepoy Pasimo, deactivate the account. You will still friend if you unfriend. Yeah. Ba't ano nangyari kay Jepoy? Ba't naka-deactivate ang ano niya? Ang kanyang account. Tawagan ko nga si Jepoy. Tawagan ko nga si Madam Claudia. Hindi ko makita yung account niya. Jepoy. Ito pa bang number niya? Kababayan ko to, taga Naga to eh. Hi, Ate Yuli! Iyon, nagre-ring. Baka naka-monitor. Ay, Jepoy! Hello? Jepoy, sinin nyo to? Hello? Sinin nyo to, sinin nyo. Ninyo? Barsaga? Text ko nga. Then, nag-usap na kami nito dati ni Jepoy eh. Baka nagpalito ng cellphone. Si Joe, ito na to eh. Ang sabi mo, binabayaran kami. Paano kami binabayaran ng mga DDS? Ang alam ko, kayo ang binabayaran. Ang mga anti-DDS ang binabayaran. Pakinggan nga natin to. Oo, yun, nagkakabayaran kami sa LP noon. Oh, nako. Just to destroy the administration. Nako. Merong certain price per day. Nako. May mga arawan ng bayad, may mga lingguan ng... Ba't napasok to? Ayun. So talagang, yan, si Jomer ang top pay. Si Jomer ang top pay sa atin. Ayan. Ito, nag-text na si Jepoy. Hindi naman nag-ring naman ang number niya ngayon.
Yun, nagte-text na kami. Then nagpalit niya ng cellphone si Jepoy. Si Madam Claudia, nagpalit niya ng cellphone. Kasi nakasibang number ko sa kanya eh. Nung mga nakaraan, nag-uusap kami. Ngayon, nagtanong siya bakit bro? Kaya nagpalit to ng cellphone eh. Pero yung number niya, napanatili niya yung cell number niya. Tawagan ko nga. Baka sumagot na. Nag-text na ako. Hello, at oo, na-monitor mo ba yon? Nakalive ka ba? Nakalive? Oo, Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig dyan. oo. Na-monitor mo ba yung sinabi ni Lenny? Na-monitor mo ba? Mga vlogger na bayaran. Oo, mga vlogger daw bayaran. Sa mga nakikinig pag order na bro. Sa mga kandidat sa atin maganda ko. Kung yung nag-iipon ka lang. Oo. Mga bayaran daw o mga DDS ha? Sabi ko tayo sa Oo. ito lang yung magiging graphic po sa sabi ko sa Madam Vice President Leni Robredo. Tama na, Madam Vice President. Huwag ka na magpapupoko ka. Alam naman natin, tayo magkasama natin sa partido nila, na mga vlogger natin, ang bayaran, ano ibabayad ng Pangulong Duterte at mga kasamayan sa mga vlogger? Correct. Correct. Ang walang-wala ako, sabi na lang kung nakita kung kumakain kami sa labas, wala akong dalang pera. Correct. At kung nakikita man nila na tayo ng mga vlogger na tayo tayo kasama, yun ay dahil credibilidad at kakayanan ng pag-ibig. Yes. Isa lang ang mensahe ko para kay Vice President Pedro. Pero, Kuya Jepoy, may tatanong lang ako sa iyo. Kasi may napakinggan ako dati na video mo na ang pinaka-top na binabayaran sa dating grupo mo, si Jobert. Oo. Magkano ang per month niya? Sober. Magtataka kayo ha. Sober lang yun. Wala sa... Manirahan si Pagpo. Opo. Si Jover ay kumikita ng almost 50,000 to 100,000 a month as lang. Nandiyan na yung bayad dito, nandiyan na yung bayad sa Aquino, nandiyan na yung bayad sa OVP, and other contributor of the private sector. Sino yung nasa private sector? Hindi na ako. Opo. 50,000 sarado po 'yon to 100,000. Oo. Kuya Jepoy, thank you ah. Doon na lang kita tatanungin. Baka mamaya ano pang naitanong ko sa hindi dapat matanong. Okay na ako doon. Okay na ako doon, kuya. Thank you ah. Salamat Kuya Jepoy. Thank you. Yun. Narinig mo? Kilala niyo po ba si Madam Claudia? Siya po yung alias Madam Claudia nung araw na bumabakbak sa aming mga DDS. Siya rin ang bumabakbak laban kay Pangulong Duterte. Natatandaan niyo yung Madam Claudia nung araw? Siya po yung kausap ko, si Jepoy. Ngayon sasabihin mo, Lenny, kaming mga DDS binabayaran ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Kami, putang ina, ni isang kusing wala ko natanggap. Baka sabihin naman ng mga supporter mong tanga, natural ninyo hindi kusing ang ibabayad sa inyo o sa iyo, kalbo. Libo. Sabihin na natin libo. Ni 1,000 wala ko natatanggap kahit na anong libong papel na galing sa administrasyon. Ngayon, ang nakakahiya rito, itong dati mong tauhan na si Madam Claudia or Jepoy, siya mismo ang nagsasalita. Alam niya kung ano ang galawan ninyo sa loob ng Liberal Party kung paano nyo yariin si Duterte. Maaari, kung sasabihin mo, Lenny, kung si Gloria Arroyo ang presidente ngayon, aamin ako. Nakasama ako doon sa mga troll niya nung araw.
sa mga social media account, kasama ako doon. Sa grupo dati ni Gloria Arroyo. Na mahinga ako ng 6 na taon. Kay Pinoy, wala ako naging trabaho kay Pinoy. Pero kay Duterte, talagang sumuporta ako sa kanya. Nakikipag-away ako, hindi dahil sa binabayaran ako ng administrasyon na to. Ngayon, sinasabi ni Jepoy or ni Madam Claudia na kausap natin ngayon, tinawagan. Kumikita si Jobert Laurio ng 50,000 peso, 50,000 to 100,000 kada isang buwan para lang sirain ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Ngayon, kung nakikita mo Leni Robredo na nagsisinungaling si Jepoy o si Madam Claudia, bakit hindi mo pailan ng kaso? Bakit hindi mo kasuhan si Jepoy? Willing naman siyang kasuhan. Dati sinasabi niya, kahit balikan siya ng grupo, wala siyang kiber. Ngayon sasabihin mo, kaming mga supporter ni Pangulong Duterte ay bayaran? Putang ina mga tauhan nga ng Pangulo mismo ba dyan, dinimanda nga ako Hanggang ngayon yung ibang kasong pinagpapail sa akin, nandoon pa rin. Paano akong binayaran? Gaga ka palang hinayu pa kay, talapandas ka Sino ito? Vanessa Carantes. Vanessa Carantes, may nag-message sa akin. Vanessa Carantes. Anak ni Vice Mayor Marie Carantes. Sabi niya, kaloka live mo sir, ikaw na talaga. Hi Ma'am Vanessa, good evening ma'am. Nag-private message, lumutang sa ko Lumutang, yung mother niya, Vice Mayor po ng Tuba Benguet na madalas nating kasama doon sa pag-aabot-abot ng mga wheelchair po dyan. Balik tayo kay Lenny. Hindi ka ba nahihiya niyan, Aling Lenny? Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Pinapakita mo kung gaano ka klaseng tao. Sasabihin mo, paparatangan mo kami. Kami ay mga bayaran ng administrasyon na to. Kami ay inuutusan. Alam mo, Aling Lenny, sa totoo lang ito rin ang tanong ng iba. Bakit ang mga DDS na hindi naman sumasahod, bakit nagtsatsaga kami kay Pangulong Duterte na sumuporta? Alam mo, simple lang. Alam mo kung ano yun, Lenny? Unang-una ang gusto ko kay Pangulong Duterte, yung pagiging palamura niya. Yung pagiging palamura, yung pagkasabi niya ng putang ina, gago, ulol, sampaling kita, yung mga ganun bang tipo, yun ang gusto ko kay Pangulong Duterte. Pangalawa, yung pagiging niyang prangka magsalita. Yung pagiging prangka niya. Pangatlo, yung pagiging totoo niya sa pagkaharap ng maraming tao. Wala siyang kakiber-kiber. Ang Pangulo, ilang beses ko na nakaharap in person. Walang arte-arte. Wala siyang pakialam kung anong estado ng kaharap niya, kung anong estado mo sa buhay, kung kaharap mo siya, kausap mo. Hindi ganun ang Pangulo. Walang arte sa katawan. Yun ang nagugustuhan ko sa kanya. Pag nakitaan ka ng mama, na tarantado ka talagang ipuputang ina ka ng mama, ganun ang nagustuhan namin kay Pangulong Duterte. Na sinasabi mong barumbado, na sinasabi mo na bastos. Ikaw na ang matino, Lenny. Ikaw na yung tipong madasalin. Ikaw na yung malapit sa mga pare at obispo na kapwa mo manyak. Ikaw na. Pero hindi yun ang gusto namin sa'yo. At ang ayaw namin sa'yo, Lenny, yung pagiging impokrita mo. Yung pagiging plastikada mo. Naturingan kang abogada pero boba ka. Inutil ka. Wala kang kwentang tao. Tapos paparatangan mo kami mga supporter ng administrasyon na to, na mga bayaran. Sa bagay, madali naman magparatang madaling mag-akusasyon di ba? Na wala ka ng ebidensya Tapos nag-aambisyon ka maging Pangulo, nung mga pasman, nagsasabi ka pa na handa ka na kung ano man ang mangyari sa administrasyon ni Pangulong Duterte, handa ka nang i-take over ang Malacanang. Ang kapal naman na mukha mo. Hindi ka ba nahihiya niyan?
Sadyang kapal ng mukha mo talaga. Di ba? Tapos sasabihin mo, kaming mga supporter ng administrasyon binabayaran. Bakit? Dahil ba gawain mo? Ha? Ngayon, ang hinala mo, purke ginagawa mo na nagbabayad ka ng mga tao na supporter mo, binabayaran mo, ngayon, ang tingin mo sa aming mga supporter ni Digong o ni Pangulong Duterte ay ganun din kami, binayaran? Ha? Putang ina, nagkakabungi-bungi na ang ngipin ko, di ko nga maipapusteso-pusteso. Nasaan ang binayad sa akin ng administrasyon na sinasabi mo? Ha? Nasaan? Baka naman ikaw ang humahawak, Lene, ibigay mo na sa akin. Ibigay mo sa akin yung yung sinasabi mong binabayaran kami ng administrasyon na to. Ni isang kusing wala ako natanggap sa administrasyon na to. Na kahit magkanong kwarta, wala ako natanggap. Sinasabi mo nakatanggap kami, kami. Ilabas mo ang ebidensya, gaga. Ilabas mo ang papel na may katibayan na may payroll kami. Sana ang akusahan mo, yung sigurado ka na tumanggap ng sahod bilang vlogger, si Thinking Pinoy. Siya naman, aminado naman yung baklang yan eh. Sa Senado, umamin siya, di ba? Na siya ay vlogger ni Cayetano dati, na sumasahod siya per month. Ayun aminado yung mama. Sa tingin mo ba, Attorney Bruce Rivera, nagsusuporta sa administrasyon, papayag na bayaran na vlogger? Abogadong tao yan. Ha, Lenny? Abogadong tao si Attorney Bruce. Ipagpapalit niya ba ang propesyon niya bilang abogado sa vlogger na bayaran ng isang politiko? Papayag ba si Attorney Bruce dun? Sa palagay ko, hindi papayag yun. Ha? Si Madam Maharlika, isang resident ng US, malaki ang kinikita sa Amerika, magiging bayaran vlogger? Yan, supporter din yan. Si Dr. Kili, isang doktor na nasa Amerika, supporter ni Digong. Bayaran din ba yun? Ha? Kasi ang sinasabi mo, lahat ng mga sumusuporta sa administrasyon na to, mga bayaran? Ha? Sa tingin mo, papayag ba yung doktor, si Dr. Kili, na maging troll siya, maging sunod-sunuran sa administrasyon? Para maging vlogger lang? Ang kinikita nung mama na sa Amerika, dollar? Ha? Si Dante Maravillas, isang dating broadcaster, may propesyon, pero binitawan niya ang pagiging broadcaster niya bilang supporter ng kasalukuyan administrasyon sa social media. Kahit yung mama, never niya pang na-invite yan sa mga activity sa Malacanang, pero hindi bumibitaw sa administrasyon na to. Tapos sasabihin mo, mga bayaran ng mga DDS vlogger? Tangina ka pala eh. Hindi ka ba nahihiya niyan? Ayan, yung anak ni Commissioner, ni Commissioner Yusuf Mando ng Muslim Affair, Filipino Muslim Affair. Yung anak niya, supporter ng Pangulo, bata pa yun. Musmos, wala pang kaalam sa bansa na kaganapan. Pero, lintik yung bata. Todo ang suporta sa administrasyon, binabayaran din ba yun, Lenny? Yung sinasabi mo, mga bayaran ng mga sumusuporta? Ha? Wala bang utak ang mga tao para sumuporta sa tama? Hindi namin pinapansin yung pagiging palamura ng administrasyon na to. Ang tinitignan namin sa administrasyon ni Pangulong Duterte, yung action at galaw niya, yung ginagawa niya. Hindi namin tinitignan yung pagsasalita niya ng putang ina. Ayan, si Mother Magandang Sene, masasabi bang bayaran na DDS supporter yan? Ni ang ganda na ganda ng buhay niya sa Singapore? Ha? Tsatsagain ba ni Nanay Magandang Sene yan? Na maging bayaran siya ng isang politiko dito? Ha? Yan ang problema sa'yo, Lenny. Ngayon, hahamunin ko kayo, ilang beses kung kayo hinahamon, kayong mga anti-DDS, na mag-live tayo, sama-sama tayo sa isang live, pakitaan tayo ng mga pagmumuka. Hindi ba masyadong halata kayong mga kalaban ng administrasyon? Samantalang mga pagmumuka ninyo, mukha ng aso,
Buka ng kung ano ng mga halaman, kung ano ng mga animation. Tapos putak ng putak sa administrasyon. Tapos yung mga ka-Facebook friend nyo, kayo-kayo lang din magkaka-Facebook. Walang kapalo-follower. Yan ba ang mga tunay na account? Tapos sasabihin nyo, kaming mga supporter ng administrasyon, nagla-live sa Facebook. Kita namin. Sasabihin ninyo, kami ay mga bayaran at mga troll. Eh ako naman katinda ko nag-aral, ang pagkakaintindi ko sa troll, sa social media troll, hindi nagpapakita ng muka. Hindi mo makikilala kung sino yung nagsasalita sa video. Dahil troll nga, nagtatago sa ibang pangalan. Ako, ang pangalan ko, Nino R. Barsaga or Nino Ruelo Barsaga. Never ako nag-alias sa mga live ghosts para sa administrasyon ni Duterte. Yan ba ang mga troll na sinasabi nyo? Hindi ba nakakahiya? Tangina mga to, sabihin nyo? Kami bayaran? Nasaan ang binayad sa amin ng administrasyon? Ngayon, siguro, na sinasabi ninyong binayaran kami, o ako, dahil sinasabi niyo, mga bayaran ng mga DDS vlogger, mga Duterte vlogger, ito alam mo ba kung magkano ang binayad sa akin ni Duterte? Ilang beses ko sinabi ito? Yung free tuition fee sa State University. Hindi ho sa akin binayad yun. Para sa mga kabataan na gustong mag-aral. Kahit mga komunista yan, kahit aktivista mga putang ina ng mga estudyante ng UP Diliman, binigyan pa rin ng free tuition fee ng administrasyon. Yan ang binabayad ng administrasyon sa mga tao. Kalaban ka man, supporter ka niya, nakikinabang doon sa ginawa ng administrasyon. Yung hospital bill pa, yung sinasabing hindi ka pwedeng pumasok sa ospital pag wala kang binabayaran na deposit, pinirmahan ng administrasyon na to. Na hindi na pwede, na hindi tanggapin ng isang pasyente na pag walang deposito. Yan. Binayad yan ni Duterte sa mga taong sumuporta sa kanya at hindi sumusuporta sa kanya. Lahat nakikinabang dyan. Mahirap mayaman. Kung sasabihin mo, mga bayaran kami? Anong klaseng binayad sa amin ni Duterte? Ito pa, meron pa. Yung bold na bold ba yun? Yung bold na project ng administrasyon. O yung pagpapagawa ng magagandang kalsada. Yan, binayad din ni Duterte yan sa pangkalahatan ng mga Pilipino. Ano pa, Lenny? Pero, sa aming mga supporter ni Duterte, wala siyang binibigay na kwarta sa amin. Sana nga magkatotoo yung sinabi mo. Kahit man lang ngayon, kahit bago matapos ang termino ng administrasyon, mabigyan man lang kami ng kwarta. Kung talagang babayaran kami. Paano kami? Yan, bold po. Oo, nalito ako. Akala ko, bull. Mabuti na lang, nandiyan si Riel ang taso. Di ba? Mabuti na lang, nandiyan si Riel. Yan ang mali sa'yo, Lenny. Tapos ang problema pa sa'yo, putang ina mo kang babae ka, pag binabakbakan ka namin sa social media, ang bilis nyong kumilos. Ibinablock nyo kami sa social media. Yan ang galawan yung mga traidor. Mga putang ina ninyo. Mga hinayupak na mga unggoy. Gusto makabira kayo? Akala nyo totoo kayong umaano? Mga putang inan to? Kung si Marrojas ang presidente ngayong panahon na to, di siguro lalong tumaas tayo sa COVID. Putang inang mga yan. Mga tanga yan. Mga putang inang mga to. Attorney Larry, pumasok ka nga. Larry ka doon, pasok. Mga putang inang mga hindot, mga putang inang mga tang-inang, mga putang inang hindot, mga putang inang nyo, mga putang inang nyo, mga bobo kayo, mga tang-inang hindot kayo, mga putang inang nyo. Deyo! Alika, Deyo. Alika. Ayoko na magkape dyan. Hugasan mo nga itong baso ko. Ayoko na magkape. Alam mo, Lenny, putang ina mo ka talaga, nakakaano ka eh. Hugasan mo ito. Tapos kunin mo yung red wine ko doon. Nabukas na. Oo. Tang ina ka? Ultimo pang tsupa ko. Hindi nanggagaling sa administrasyon yan.
Ha? Yung pambayad ko sa internet connection ko. Hindi galing kay Duterte yan. Yung pinambabayad ko, hindi galing kay Duterte. Ha? Hindi galing sa kanya. Kaya wag mo sasabihin na kaming mga Duterte supporter ay tumatanggap ng bayad. Gaga, putang ina mo, ipukpuk ko sa'yo to. Pukin ng inan to. Palibasa kasi, gawain mo, ngayon, biniparatang mo sa mga may supporter na may supporter. Na ikaw kasi nagbabayad ka ng supporter mo para masabi na ikaw ay may sumusuporta sa'yo. Gunggong. Ito, yung pinambibili ko ng alak ko, hindi galing kay Duterte. Tangina ka. Hayop ng babaeng to. Yung pagtsupa ko, yung panlalalaki ko, hindi galing kay Duterte yan. Tangina ka. Yung mga putang Galing yan sa pamilya ko. inang mga hindot na mga Ina mo. putang inang mga putang inang hindot na mga putang ina nyo. Yun ang mga putang ina nyo. Mga bobo kayo, mga tang inang hindot kayo, mga putang ina nyo. Mga tang ina nyo. Kaya kayo mga putang ina nyo. Mga hayop na yan eh. Mga bobo! Tama, mga bobo. Di ba? Mga idiot, mga inutil, mga bugok. Anak ng teteng kayo, mga mahihinang nilalang. Ha? Magharapan tayo. Mag-live tayo para magkaalaman kung sino ang troll. Ha? Kung sino ang mga bayaran na vlogger. Ha? Ang inang mga to, masasabihin nyo kami mga bayaran? Ni isang kusinga, wala nga ako natanggap kay Pangulong Duterte. Kahit nga 1,000, 100,000, wala ako natanggap. Inang to. Meron nga akong pinagnanasaan sa Malacanang na PSG. Ni hindi ko nga madjakol-jakol yun. Ni mahawakan ng titi nun, hindi ko magawa. Pero nagkakaapiran kami. Kamay-kamay lang, bro lang, tawagan lang kami. Kung nabayaran ako, putang na, di binayaran ko na sana yun para masubo ko titi nun. Na makatikim naman ako ng PSG. Putang inan to. Sasabihin mo, binabayaran kaming mga supporter ni Pangulo ko, ng Pangulo. Kailan kami binayaran? Kailan ka pa naging manghuhula? Tang-ina ka. Ang ayusin mo, yung pandaraya mo. Tang-ina ka. Ha? Hindi ba dati may mga lumabas na? Di ba? Na kayo-kayo dyan sa LP, yung mga ibang tauhan ninyo, matagal nang hindi pa sumasahod. Mga gunggong. Mas maparatangan nyo kami mga bayaran. Ah? Attorney Larry, ka doon, pasok nga. Yung mga putang inang mga hindot na mga putang inang mga tang inang mga putang inang hindot na mga putang ina nyo. Yun ang mga Relax lang, Attorney Larry, ka doon. Ma-atake ka niyan. putang ina nyo. Relax lang, Attorney. Dahan-dahan na. Mga bobo kayo, mga tang inang hindot kayo, mga putang ina nyo. Mga tang ina nyo. Kaya kayo mga putang ina nyo. Mga hayop na yan eh. Mga bobo! Wala, mainit ang ulo ni Attorney Larry Gadon. Tangina. Attorney naman, yung cool ka lang, yung hindi masyado. Alam mo, Attorney, malapit na Pasko, Attorney Larry Gadon, ha? Huwag mo kong kakalimutan. Huwag mo kong kakalimutan, Attorney. Sa Martes, December 1 na. Dadalaw na ako sa bahay mo, Attorney Larry Gadon. Alam ko bahay mo, nakapunta na ako dyan sa New Manila. Nasa akin ang number mo, Attorney. Ay, hindi. Pag binibigyan ako ni Attorney Larry Gadon ng pamasko, hindi yan dinadaan sa Cebuana. Dinadaan niya sa account ko, sa ATM ko. Si Attorney Larry Gadon. Oo, pag nagbigyan. Ay, Pau Herrera! Yan, kaibigan natin yan si Pau. Nakabarkada rin yan ni Paring Ruel Quezon. Oo, kay barkada yan. Alam mo, si Pau, kahit sabi mo babakla-bakla yan, putang ina, nung una kong makita yan, pinagnasaan ko yan eh. Ay, Pau, ngayon ko lang inamin yan ha. Pero nung ngayon, video tumaba ka na eh. Ang daming gwapong bakla eh, mga paminta. Putang inang mga hindot na mga putang inang mga tang inang mga putang inang hindot. Tropa yan, si Pau Herrera. Yun ang mga putang ina nyo. Mga bobo kayo, mga tang inang hindot kayo, mga putang ina nyo. Mga tang ina nyo. Kaya kayo mga putang ina nyo. Mga hayop na yan eh. Mga bobo! Yes! Di ba? Tangina. Alam mo, Lenny, kung sasabihin mo na si Thinking Pinoy ang DDS dati,
na bayaran, hindi ako kukontra. Oo, yung baklang putang inang baboy na baklang thinking pinin na yan, kung siya ay pinaratangan mo at sinabi mong siyang direct to the point na bayaran, ayan, bayaran talagang putang inang yan na walang paninindigan. Isang traidor. Pero kung sasabihin mo, mga DDS vlogger, supporter, abay teka, nilalahat mo lahat kami. Ha? Ibig sabihin ba, lahat ng bumoto kay Duterte, mga bayaran, baka sungal-ngaling kung pagmumukha mo, putang ina mo ka. Ha? Si Arnel Ignacio, ayun, nag-resign na sa government. Hanggang ngayon, Duterte supporter pa rin. Bayaran ba yung matatangi? Matatawag bang bayaran pa rin si Arnel Ignacio? Oh, supporter ng administrasyon yan. Maganda ang buhay ni Ka Arnel. Magaganda ang sasakyan. Pero ang paa nakatapak sa lupa pag nagkikita kami. Nagbabatian kami ni Arnel. Masabing mga bayaran? Si Jimmy Pundo, na maganda ang buhay ang pamilya. Milyon ang kinikita sa kanyang mga activity sa showbiz. Bayaran ba yon? Iniwan ang pagiging singer para maglingkod sa administrasyon na to? Katuwang ang administrasyon ni Duterte, masasabi bang bayaran yon? Yan ang problema sa iyo, Lenny. Hindi mo matanggap sa sarili mo na sinusuka ka na ng taong bayan, sinusuka ka na dahil ang puki mo parating nakabuka ka kay Bolit Banal. Puki ng ina mo. Ha? Ni isang kusing wala ako natanggap dito. Putang ina. Ito, kaso ang natanggap ko. Ilan undersecretary nagkaso sa akin dito sa administrasyon ni Duterte? Nung panahon ni Gloria Arroyo, kahit binabayaran ako nung panahon ni Gloria Arroyo bilang social media vlogger, walang nagdidimanda sa akin nun. Ha? Pero dito sa administrasyon ni Pangulong Duterte, na kung saan, todo-todo kaming suporta sa kanya, nakikipag-away kahit kanina ko, putang ina, kaso pang matatanggap ko. Ha? Meron nga dyan, undersecretary ng DILG dati. Katakot-takot na pinagkakasuhan ako. Oh. Dating as official, ng DPWH. Oh. Alam na ito, kilala na to nila, nila Judy Maculangan. Kilala na to nila Chip Padilla sa kanila magandang seni. Kilala nyo na to yung taga DPWH dati. Pabayaan na natin yung mukhang nananahimik na sa buhay yon. Yun, kinasuhan din ako nun sa Gemsan. Oh. DDS, din yun? Mga appointed ni Pangulong Duterte yun. Oh. Meron pa, hindi ko nababanggitin yung iba, baka mamay mga kalaban ko, pagkukuntakin pa yung mga yan eh. Ibang ahensya pa ng gobyerno na may nagkakaso-kaso sa akin. Oh. Ayan, sasabihin mo, binayaran ka ko? Kami-kaming mga supporter? Kaso ang matanggap ko. Puro libel ang matanggap kong kaso. Buti na nga lang, napapasalamat nga ako sa PNP, hindi ako ginagalaw eh, kahit na may warrant na putang inang libel na yan eh. Tapos sasabihin nyo, binabayaran kami? Mga gunggong. Ang inan to. Uulitin ko, Lenny, ultimo pagtsupa ko kay Jojo de Guzman, hindi ako nabayaran dahil hindi ko nga matsupa-tsupa yun, nasa Hong Kong yan. Ina nyo. I love you, Jojo de Guzman. Nanunod si Jojo. No, yung taga Hong Kong. Isa din niya sa mga boyfriend ko. Alam nyo guys, hanapin nyo lang Jojo de Guzman vlog sa YouTube. Gwapo po yan. Straight po yan, hindi yan paminta. Naku, maniwala kayo. Hindi po straight. Hindi yan paminta. Straight po yan. Ha? Sasabihin nyo, ang dami-daming mga FLM vlogger dyan. Kursunada ko. Hanggang pedjadjako lang ang ginagawa ko. Hindi ko matsupa-tsupa ang mga yan. Dahil nga walang pambayad. Mas pagpaparatang ka, Lenny. Mga putang inang mga hindot na mga putang inang mga Masamayan. putang inang hindot na mga putang ina nyo. Inyo na mga putang ina nyo. Mga bobo kayo, mga tang inang hindot kayo, mga putang ina nyo. Kapang ina nyo. Kaya kayo mga putang ina nyo. Mga hayop na yan eh. Mga bobo! Yan ang problema sa iyo, Lenny. Huwag kang mag-aakusa sa amin na binayaran kami. Ha?
Wag. Kung ayaw mo na nababastos ka, ha? Kung ayaw mong sinasabihan kang buriking babae ka, na ang puki mo maluwag na, kakakantot ni Bolit Banal, lumugar ka. Ha? Dahil ka nga ni magpara taram-taram na mga arugayan. Ay, nako, buray ni ina mo talaga, Lenny. Ha? Di ka nga ni matultul niyan, abogada ka baga. Nag-adal ka man nga ni, nagtapos ka man pag-aadal mo. Paano nga nag-aarog ka kaayan? Ha? Ginigibo ba ng mga nakapag-adal yan? Ang ginigibo mo, ginigibo nga na yan ng mga taong di nag-adal. Buray mo na di ka na nga nasupog. Ha? Dimunyado ka talaga, Lenny. Maray nga ni, ang gibuhon mo nga ni Lenny, ha? Magpakido ka na nagpakido kay Bolit Banal. Mga arog ka yan. Siguro, Lenny, kaya ka nag-aarog ka yan, kaya ka gumagawa ng mga ganyan ng pag-iingay mo sa administrasyon ni Duterte. Siguro, ang titi siguro ni Bolit Banal, hinugot na naman sa puki mo. Ha? Kasi kung nakakantot ka ni Bolit Banal, sigurado ako, ang bunganga mo hindi ganyan. Kaya ka nagaganyan. Kasi, oy, akin na yung ano ko nga. Bes, yung astri ko dyan, akin na. Ha? Alam mo, Lenny, naggaganyan ka na naman kasi yung bayag ni Bolit Banal nakahugot na naman sa kiki mo. Kasi kung nakapasak ito sa puki mo, sigurado ako hindi ka magngangangak. Oo. Hindi ka ba nahihiya niyan, Lenny? Sasabihin mo ang mga supporter ni Pangulong Duterte, mga bayaran. Siguro, ang puki mo, hindi ka nakantot ni Bolit Banal, kaya mo nasabi yan. Siguro kung kinakantot ka ni Bolit Banal, siguro maganda siguro ang attitude mo. Alam mo Lenny, ang problema kung bakit hindi ka nakantot ni Bolit Banal noong mga panahon na nagkasalita ka ng ganyan. Simple lang. Kasalanan mo rin eh. Nagpapakantot ka sa may asawa na may asawa eh. Di ba? Alam mo si Bolit Banal, pamilyado. Di ba? Tama ang sinabi ni Madam Maharlika eh. Eksperto ka, Lenny, sa pangaagaw pati sa pag-ibig. Oo, pati sa may asawa na may asawa, eksperto ka sa pangaagaw. Mangaagaw ka na nga ng boto na may boto, pati ba naman yung may asawa na may asawa, inaagawan mo na at nagpakantot ka kay Bolit Banal. Hindi ka ba nahihiya niyan? Hindi ka ba nasusupag mga arog ka? Ayan. Ha? Magtupod ka nga ni sa kuya. Buray ni ina mo talaga, Lenny. Ha? Hindi ka ba nasusupag sa mga arog ka? Ayan. Ha? Alam mo, Lenny, ang gawin mo na lang, total tumboy naman si si Maria Ressa. Di ba tumboy yun? Huwag ka na makipaglampungan kay Bolit Banal. Makipagrelasyon ka na lang kay Maria Ressa. Yung may-ari ng Rappler na gagarin na tumboy, yun, magaling dumila yun. Ipadila mo na lang yung tinggil mo sa kanya. Di ba? Yun ang gawin mo, Lenny. Alam niyo po ito, double purpose po ito. Astrina, pag wala po akong lalaki, halimbawa wala akong kasiping na lalaki, ito po aaminin ko sa inyo guys. Ito po ang inuupuan ko. Oo, inuupuan ko po ito. Opo. Inuupuan ko po ito. Pag wala po akong lalaking macho pa, maniwala kayo sa hindi, ito po ang sinusubo ko. Libre pa. Wala pa akong gagastusin. Yan. Ayan, ako, umaamin ako. Alam mo, Lenny, minsan lang tayo mabubuhay eh. Di ba? Bakit hindi ka nalang gumawa ng mabuti? Di ba? Ba't hindi ka nalang gumawa ng mabuti? Ha? Gumawa ka na lang ng mabuti at hindi ka namin pakikialaman. Ha? Mas masarap. Total, nilagay ka ng... Total, yun ang naging kapalara mo. Kahit sabi na, alam nyo guys, sa mga huwag na kayo magagalit ha. Hindi na natin pwedeng sabihin si Lenny peking vice presidente. Kasi meron siyang opisina eh. May tanggapan siya, di ba? Sumasahod ang official sale
ng Vice President nasa sa kanya. Hindi na issue yan kung peke ng daya eh. Di ba? Alam mo, Lenny, ilabi mo na lang ang mga nalalabing araw mo bilang Vice President ng bansang ito. Ituon mo na lang ang iyong buhay para maglingkod sa sambayanan. Tigilan mo na yung gagawa ka ng eksena na babakbakan si Duterte. Hindi mo kaya si Pangulong Duterte. Tandaan mo, hindi mo kaya. Iba ang utak ng Pangulo kaysa utak mo. Tandaan mo yan. Hindi mo kakayanin. Masisira ang ulo mo sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Tandaan mo. Tandaan mo, Lenny, kung si Trillanes nga, hindi na pabagsak ang administrasyon, ay yung PMA cadet din yun. Mas may utak sa'yo ka ng konti. Kaunti lang. Ha? Ang daming na nag-attempt na pabagsakin si Duterte pero hindi nagawa. Ikaw pa kaya? Tandaan mo yung mga kasama mo nakakulong na. Sila dilimang pakantutin din. Kagaya mong immoral. Ha? Tigilan mo na. Ha? December na tayo ngayon, oh. December na. Susunod, January na. 2001. 21. Ngayon, mag-i-election na naman sa 22. Hanggang ba mag-i-election tayo, ganyan pa rin ba ang iaasta mo at iaasal mo? Ha? Hindi ka ba nahihiya niyan? Ipakita mo. Ha? Na matino ka. Ha? Huwag mong hayaan na masira ang pagkatao mo ng dahil lang sa tinatanaw mong utang na loob sa administrasyon ng Liberal Party. Ha? Tigilan mo na yan. Ano ba yung pangalan ni ano? Tigilan mo na yan. Marami pang pagkakataon para makapaglingkod. Mas masarap na pinupuri ka ng tao dahil sa may ginagawa ka. Itigil mo na. Hindi na nakakatulong sa'yo yan. Lalo kang pinapahirapan sa ginagawa mo. Lalo kang nasisira kagaganyan mo. Kung sa tingin mo na nakakatulong sa karir mo bilang politiko ang pagbakbak kay Duterte, hindi nakakatulong sa'yo. Nakakabawas pa sa'yo ng dignidad mo. Mag-move on na kayo. Matatapos na ang termino ng administrasyon. Diyos ko mio. Hindi pa ba kayo makamove on hanggang ngayon? Antay pa rin kayo? Putang ina. Tigilan nyo ng kabaliwan nyo. O nga pala guys, una tayo bago tayo matapos sa ating live ngayon. Congratulations nga pala sa grupo ng... Anong grupo ito? Sa grupo nila Mother Junie Antonete Dacanay. Oo. At ng grupo ng MRRD. Ay, wag na ito. Hindi nakasama yan. Oo. Sa grupo nila Mother... ito, kaibigan natin to eh. Itong mga nagpunta sa Bicol. Ito sila Ate Junie Antonete Dacanay. Grupo nila dating TESDA Secretary Ginny Mamudjong at grupo ng MRRD. Kasama rin ang grupo ng na nagpunta sila sa Bicol eh. Ano bang grupo to? Makati Skyline Eagles Club. Mabuhay kayo mga kaibigan. At marami kayong napasaya dyan sa Bicol Region, sa Region 5, sa inyong ginawang pagtulong sa mga kababayan natin. Mabuhay ang MRRD, mabuhay ang Makati Skylines Eagle. Siyempre sila Ate Maricon, doktora. Oo, mabuhay kayo. Sila Igor. Oo, sila Igor. Talagang naging successful ang kanilang pagpunta dyan. Kaya, salamat sa inyong ating pag-monitor sa ating live. At sigit sa lahat, magandang gabi. Martes ng umaga, nandyan po ako sa Metro Manila para pumikap ng wheelchair. Magkita-kita tayo sa mga darating na araw. At sa mga kalaban ko, magpakabatay na kayo! Mga putang ina nyo, mga basher ko. Magpakabatay na kayo!
mga basher! Alam niya, Hindi nyo ako kaya! Matatag ako! doon sa Baguio City ay napakabongga sa pagka-istariray talbog lahat Sila! basta't sa katuwiran babakbakan kanya kahit sino ka pa. Itong ating sininyo sa gabi ay niya. Ayaw nga pala, shoutout nga pala kay Mayor Arman Lauro ng Tublay, Benguet. Nanonood si Mayor Lauro sa atin ngayon. Mayor, magandang gabi po sa iyo, Mayor. Ng Tublay, Benguet Para Province. ko kong lumaban, Yes! may pusong meron akong kilala, Alright! ninyo ang ngalan niya. Doon sa Baguio City ay napakabongga sa pagka-istariray talbog lahat sila basta't sa katuwiran babakbakan kanya kahit sino ka pa. Itong ating sininyo sa gabi ay niya. Barako kong lumaban, may pusong dalaga, malasakit sa bayan at sa ating kapwa. Hindi matawaran at kahit buhay niya'y kanyang itataya. Kaya sana pag-ingatan mo ang kaibigan kong si El Nino. Wag mo siyang titirahin, mabubuwang kang siguro. Bye-bye guys! Bye-bye po! Good evening everyone! Thank you sa panunod niyo po!